So, what's up mga kalapatids around the globe? Kumusta po lahat? And welcome to my vlog, City Loft TV. So for today's video, pag-usapan natin ang loft design at saan ba dapat nakaharap yung loft or anong dahilan kung bakit dito siya dapat nakaharap. Yun ang pag-uusapan natin ngayon. Tara, let's go! So yan mga kalapatids, ito yung update sa loft natin ngayon. So wala nagbago sa left side natin. So ayan. Dito sa harapan natin, yung mga last videos ko, nagdagdag tayo ng viewing sa taas na yan. Tapos itong detachable na viewing na pwede sa baba para just in case magpaligo tayo. Tapos yung pwede natin ilagay sa taas para dagdag viewing doon sa ating malaking landing board sa taas. So yung loft nga natin is nakaharap sa south. So ito yung east, yan. Yan yung east. So dito yung north. So dito sa likuran siya nakaharap south. So dito sa Australia mga kalapatids, mas prepare nila na yung loft ay nakaharap sa north. Bakit? Kasi raw sabi ng mga old fans here, or mas maraming nagbibigay ng opinion na ang north daw is hindi masyadong daanan ng mga malalakas na hangin, or kung mayroong mga malakas na ulan is hindi normally nanggagaling sa north. Yung normal wind is lagi nanggagaling sa south. So dito yun. Yan normal wind. So flash ko rito sa screen yung dating itsura ng loft natin. Ito yun. So yan. So nakita nyo dyan sa screen na yan, sa ano natin na wala pa yung aviary natin, ganyan. Ang pangit doon mga kalapatids, dahil sa lagi siyang hampasan ng hangin, ay malimit magkasakit yung ating mga kalapati. Dahil yung hangin is hindi siya lumalampas sa loob ng loft. Ibig sabihin, nakukulong siya kung just in case na mayroong dalang virus yung hangin, madaling magkasakit yung kalapati natin. Tapos, yung humidity o yung temperature sa loob ng loft natin is pabago-bago. At malaking bagay na meron tayong aviary dahil hindi natin hawak yung temperature ng bawat warrior natin. Halimbawa, bakit ko nasabi yun? Halimbawa, yung kalapati natin is gusto niyang magpalamig, magpainit, pwede siyang lumabas sa loft. Ito yun. Ito yung purpose ng ating aviary. Tsaka ito mga to. Aviary na rin to eh. Yan. So yun. Tapos, bakit naman daw mas maganda na nakaharap sa east? Ito yun. Ibig sabihin sa silangan, dahil daw yun daw ang sikatan ng araw, para pag sumikat ang araw, nakikita ng ibon na ito yung east. So, may tatlong factor nga kung bakit ang kalapate is nakakauwi sa loft o sa kanyang tirahan. Una, yung sunlight or liwanag na nanggagaling sa araw. Pangalawa, yung magnetic field. Tapos, yung pangatlo naman is yung pang-amoy o yung amoy ng loft o amoy ng lugar. So, iisa-isay natin yan sa mga susunod kong vlog. Pero ngayon, pag-usapan natin yung loft design. Okay? So, yung design ng loft natin nga is, sinabi ko kanina na nakaharap siya sa south. So, na-eliminate ko yung problema ko dati sa paglalagay ko ng magandang viewing. Dagdag ng dito, hindaan ng hangin. Yan. Tapos, yung malaking space para sa mga warriors natin. So, yung estimation nga na laman na ng loft na to, ng ating Flyers loft, is nasa 150 na ibon. So, estimation pa lang yun mga kalapatids. Na 150 na sila. So, di ba, magtataka kayo kung paano ba ako nagkukondisyon ng mga kalapati, lalo na't napakadami nila. So mga kalapatids, ito yung itsura ng ating unang
bay or unang kwarto. Yan. So, ang dinagdag ko dito mga kalapatids ay yung screen sa ilalim. So, para hindi sila direktang nakaapak sa sahig. So, para yung dumi nila or droppings is diretso doon sa sahig para ma-maintain ko yung kalinisan. So, maluwag yung mga perches nila, ganyan. Tapos may ventilation tayo sa gilid, sa likod, yan, para nakakalampas yung hangin. So, yan. Tapos, free silang makalabas papuntang aviary. So, sunod naman, doon sa ating kabilang room, ganun din. Meron tayong screen din sa ilalim, tapos yung mga perches, ganyan. And then, maluwag din yung spaces nila. Yan. So, nakakatulong yung maluwag na spaces sa ating mga warriors dahil yung mga kalapate, madali silang ma-stress. At pag na-stress sila, mga kalapatids, mahirap silang i-condition. So, yun. So, dagdag explanation ko na rin, mga kalapatids, kung bakit gusto nila na sa north nakaharap yung loft nila is dahil gusto nilang i-train sa mga kalapati nila, lalo na't kung meron silang malaking aviary na tulad nito, kung saan sumisikat ang araw, kasi nakikita nila yan, at kung saan lumulubog yung araw. Kasi nga, sa north sila nakaharap. So, yung loft natin ngayon is opposite, nakaharap sa south. So, nakatalikod lang sa north. Ganun din ang mangyayari. Nakikita nila yung pagsikat at saka yung paglubog ng araw. So, yun. At yun mga kalapatids. Shoutout nga pala kay Ryan Patawaran sa pag-comment niya doon sa post natin about sa loft design at saka kung saan nakaharap yung loft. Nag-share siya ng klase o design ng loft. Ito yun, press ko sa screen. So maganda yung shinare niyang design ng loft dahil merong 360 viewing. So sa comment niya, sinabi niya na mahalaga sa isang loft na merong 360 viewing para matrain nga yung mga warriors o yung mga young birds natin na makita yung buong palibot ng loft. Yun, maganda yun. Tapos maraming salamat din kay Youngstown Loft. Sabi niya wala ito sa disenyo o ganda ng loft dahil hindi naman loft ang lilipad. Tama yon mga kalapatids. Para sa akin magandang sistema, magandang ibon, sigurado pasok yun kahit tagpi-tagping kahoy ang loft mo. Tapos sa direksyon o sa kung saan nakaharap yung loft, ito yung comment niya. Para sa akin mas okay kung loft mo ay nakaharap kung saan ang sikat ng araw sa umaga, 100% daw yon. O yun. So opinion ng ating mga kalapatids. So iginagalang natin yon. Pero para sa akin din, may sarili din akong opinion based na rin sa experience ko. So nasabi ko na kanina kung ano yon at bakit. So mga kalapatids, additional ko na rin, yung loft natin is ito yung pliers loft natin. Then ito yung breeders loft natin sa kabilang side. Tapos doon sa gilid noon, yun ang ating colony type breeders loft na in the future is magiging na rin siyang pliers loft dahil dito sa side na to, gagawa tayo ng stock loft sa side na yan. 2 section, malawak din, malaki yung spaces nila na estimation na pwede maglaman ng 200 na ibon. So, dito sa loft natin, yung ibabaw ng pliers loft natin, kung may nakikita kayong banderitas, ang purpose niyan is to eliminate o para maiwasan na dumapo sa bubong natin yung warriors, lalo na sa race. Kung mapapansin nyo, sa mga last races ng Team Seedle, talagang automatic, dyan sila bumababa sa landing board na yan. So either dito o kaya doon sa kabilang side na yon, which is madaling itulak papunta sa pad natin o para maklak natin agad sila. So mga kalapatids, hanggang dito na lang muna itong maiksing vlog natin at abangan nyo sa mga susunod yung mga sharing tips ng Team Seedle para sa pagko-conditioning at lalo na sa mga derby race dyan sa Pilipinas. I-share ko po yung pamamaraan na ginagawa ko sa Team Seedle. So yun, kumusta po yung lahat at ingat po kayong lahat palagi. Bye bye.